Welcome back sa ating mga balitang basketball. Hindi pinapirma ng Memphis Grizzlies si Renz Abando ng 10-day contract. Kitang-kita po yan dito mga idol sa kanilang transaction sa taong ito. Ang kanilang huling transaction ay itong sa July 20 pa, kung saan kanilang pinapirma itong si PJ Hall ng 2-week contract at kanilang iniwave si Zion Pullen. Ibinabalita ko lamang ito sapagkat marami tayong mga post na nakikita patungkol sa mga pirmahan patungkol kay Renz Abando at marami naman yung nagre-react doon. Nais ko lang po na magbigay ng konkretong detalye patungkol sa mga umiikot na mga rumors patungkol kay Abando at sa Memphis Grizzlies. Siyempre bilang isang Pinoy ay nais ko rin pong makita na makapaglaro itong si Renz Abando sa NBA o sa Memphis Grizzlies, pero sad to say wala talaga. At yun po ang katotohanan mga idol. Dito sa kanilang roster walang Renz Abando dyan, at yun nga sa kanilang mga transaction naman sa kanilang pinapirma ay wala rin po ang pangalan ni Renz Abando. Malaking pride po yan para sa atin, sa ating mga Pilipino, kung kukunin man itong si Renz Abando o bibigyan lamang ng 10-day contract at makakalaro kahit man lang sa pre-season, sa training camp o kahit na anong camp dyan basta konektado sa NBA. Kaso wala talaga. Humagol-gol naman kanina si Luka Doncic pagkatapos na matamaan ng kanyang teammate ang kanyang tuhod na siyang itinulak naman ng kanilang kalaban. Nangyari po ito sa Eurobasket Exhibition Game at yung kanilang kalaban ay Latvia. Itong si Luka ay nagkaroon po ng 26 points, 5 assists and 5 rebounds sa first half bago makatamo ng injuring iyon. Ngunit ayon sa pinaka-latest na impormasyon ay nakaiwas daw sa isang major injury itong si Luka. Somehow ito ay isang magandang balita para sa Los Angeles Lakers sapagkat hindi nasaktan itong si Luka. Ito ho'y mamamaga lamang mga idol dahil natamaan ho ang kanyang tuhod, pero somehow okay lang yan. Ito yung masaklap minsan sa mga gantong exhibition game, hindi mo talaga alam kung ano ang mangyayari. Minsan eto pa yung magiging dahilan kung bakit ikaw ay magkakaroon ng major injury na siyang magpapadiskaril sa iyong season sa NBA mismo. At sa mga tipong player pa katulad nitong si Luka na syempre siya yung leader, ang franchise player sa ngayon sa Los Angeles Lakers. Masasayang lamang po ang kanyang preparasyon para sa Los Angeles Lakers, ang kanyang pagpapapayat kung sakaling siya ay matatamaan. Yung ibang mga players, ito yung kanilang rason kung bakit hindi sila sumasali sa mga gantong kaganapan dahil para makaiwas ng injury. Yung iba naman ay nag-iingat at patuloy pa rin naman silang sumasali sa mga gantong activity mga idol at para rin po suportahan ang kanilang national team. Para kay Luka at sa mga Lakers fans dyan ay okay lang to sapagkat wala pong major damage na naidulot ang collision na to kay Luka Doncic.